Eto, isa pang balita. Patungkol dyan sa investigasyon sa Senado. Utangin na to si Pampilo Lacson talaga, oh. Wala talaga silbi tong hayop na ito. Pasok! Magbibigay ng update ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Kwang, 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 kwang. Magbibigay ng update ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Gago, anong update ang ibibigay mo? Wala ka mang hearing, punyeta ka. Wala ka namang ginawang investigasyon. Putang ina, iniwas mo lang ng iniwas kay Bongbong at kay Romualdez. Idiniin mo lang ng idiniin si Bong Revilla, si Chis Escudero at kung sino-sino pa. Putang ina ka. Tapos magbibigay ka ng Ay, naka talaga Ping Lacson. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Sabi ko, saan ka lumaki? Sa impyerno din, katulad ni Trillanes? Nawala ang prinsipyo ni Ping Lacson, no? Kasi huli niya na to, eh. Sinabi naman niya, matanda na yan, si Ping Lacson. Huling, niya yan, senado niya na yan. At hindi naman magiging presidente tong ulol na ito, ever. Kaya, ganito ang ginagawa niya. Ginamit niya na yung kanyang huling termino. Hindi, actually, first lang ito of 2. Pwede pa siya ng 12 years. But sinabi naman nila ng Tito Soto na hindi na sila tatakbo sa 2032. bilang sa Senate. Hindi natin alam kung buhay pa yung mga yan. Baka inaagnas na yung mga yan sa karma nila, eh. Pero alam mo na yung huli, last hurrah, yung ibang mga politiko gumagawa na ng mabuti sa kanilang huli. Umaga, gumawa sila ng kalokohan. Yung huling-huli, kabutihan na yung gagawin nila. Mag-iiwan na sila ng maayos na legasiya. Pucha, itong dalawang to, si Tito Soto tsaka to si Ping Lacson, putang ina, puro katarantaduan ng ginawa. Maayos na mga senador noon, tapos biglang ngayon, naging mga demonyo. Grabe talaga ang impluwensya ng scholar ni Satanas na si Bongbong. No? Yung mga matitinong tao, ginawa niyang yung mga matutuwid na tao, ginawa niyang mga baluktot. Yung mga malilinis na mga politiko, ginawa niyang walang due talaga, oh. Gil sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Sa Angel Pastor, magbabalita. Balik sesyon na ang Senado ngayong araw, May 4. Sa unang araw ng sesyon, inaasahang magbibigay ng privilege speech si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ilalahad niya ang progress report kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Gagawin ito ni Lacson kahit hindi pa kumpleto ang pirma sa partial report na ihahain sa plenaryo. Ayon sa senador, tungkulin niyang i-update ang publiko matapos ang 7 hanggang 8 pagdinig, lalo na't may mga kumakalat na maling impormasyon ukol sa investigasyon. Wala ka naman investigasyon, eh. Kaya nga maraming mga haka-haka ang mga tao tungkol sa'yo at sa kredibilidad mo kasi wala kang investigasyon na ginawa. Ilang araw ka lang nag-investigate, mas marami pa yung panahon na nagpapa-interview ka sa media kung ano-ano yung mga katarantaduhang sinasabi. Mas marami ka pang pag-iwas sa totoong mga may gusto. Manta kami si Chavit Singson, gustong pumunta sa'yo, hindi mo pinapunta. Yung 18 Marines, hindi mo iniimbestigahan. Si Gutesa, hindi mo na ulit napabalik dyan. Si Bernardo, papagubago na ng statement yung sinumpaan ni Bernardo dyan, iba na yung statement niya ngayon. Ba't hindi mo sampahan ng perjury yun? Under oath, umamin na siya dyan, tapos biglang ngayon, not guilty na siya. Hindi ba, Ping Lacson? Tarantado ka, eh. Bobo ka talaga, isa ka rin. Putang ina ninyo. Sabi ko nga sa inyo itong administrasyon na ito, lahat ng bobong mga politiko pinagsama-sama niya. Unity ito ng mga tangang mga politiko, eh. Sinabi ni Lacson na kahit may mga pagtatangkang harangin ang resulta ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, hindi ito uubra dahil hindi na ito malilimutan ng publiko. Hindi talaga malilimutan yung ginawa mong kagaguhan. Walang humaharang yan. Walang pumipirma sa iyong partial report kasi alam nila kabalbalan yan. Kaya nga dito mo pa lang makikita mo na, eh. Yun na yung mga senador. Dito pa lang makikita mo na yung mga senador pagdating sa impeachment ni BP Sara. Sabi ko, nagsaya yung mga taga-Congress, tapos pagdating sa Senate, puta, mahihirapan sila. Pakasakit ng mga pangyayari. Anya, galit na ang mga tao at ramdam na nila ang epekto nito. Oo, galit na kami. Ramdam na namin yung epekto ng ginagawa mong pagtatakip, Ping Lacson. Bistado ka na. Kupal ka. Ikinumpara pa niya ito sa kaso ni Janet Lim Napoles. Sinumpara mo sa kaso ni Janet Lim Napoles? Tanga, mas matindi ito. Trilyon piso ang ninakaw nila dito. Ilang bilyon lang yung kay Janet. Wala nga yata 1 bilyon yung kay Napoles, eh. Walang hiya ka. May kumpara to kay Napoles. Putang ina yan. Kay Napoles, napakaliit nun kumpara dito. Kay Napoles, tinarget lahat ng mga involved kay Napoles. Dito wala kang tinarget. Ulul. Ngunit mas malala ang kasalukuyang issue. Sinabi rin ni Lacson na maaari niyang isama sa kanyang talumpati ang iba pang ebidensya na hindi natalakay sa mga... Putang ina, may ebidensya ka pa pala natatalakay, ba't di mo tinatalakay? Tapos ipiprivilege speech mo na naman sa plenaryo. Sa Senate plenary.
Tragis ka. Ba't hindi mo doon dalhin sa committee mo? Sinabi mo din nung nakaraan dyan sa plenaryo, nung privilege speech mo, 79 na mga congressman ang contractor. Wala ni isang napangalanan dyan sa committee mo, ulul ka. Lacson, hindi na namin makakalimutan to. Putangin na Lacson, pati sa mga anak mo, may ano to. May sasalin mo itong kahayupang ginawa mo sa Senado na ito. Committee hearing. Plano rin niyang ibahagi ang partial report sa Department of Justice at Office of the Ombudsman upang makatulong sa kanilang investigasyon. Magpapatuloy naman anya ang pagdinig ng komite kung saan posibleng imbitahan ang ilang personalidad. Kabilang dito sina dating House Speaker Martin Romualdez Ang tagal-tagal na ngayon lang. Hayop talaga naman, oh. at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, pati ang Brave 18 na may alam Tapos gawin mo. Gawin mo. Puro ka, pangako. sa mali-maletang pera na umano'y dinadala sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, target nilang maipagpatuloy ang mga pagdinig bago ang adjournment sine die sa Hunyo 6 at isasabay raw ito sa pagsasaayos ng mga schedule dahil sa posibleng impeachment trial. Na yun. Ngayon, kung kailan magkakaroon ng impeachment, doon mo dadalhin yan. Kasi para mawala yung attention ng tao sa flood control hearing. Kasi ang iniisip ng tao dito, tinitingnan talaga ng tao kung papaano gagamitin or papaano itong mga abogado ni Inday Sara lalabanan itong disinformation at fake news ng Congress sa kanya at mga fake accusation. So, mawawalan na ng attention doon sa flood control. Dito na nakapokus sa impeachment ni VP Sara. Style mo, Ping Lacson, huli na namin yan. Ni Vice President Sara Duterte para sa Diyos. Wala na. Ping Lacson, huling-huli namin yung style mo. Kunyari ngayon, nagkukumahog ka kasi baka magkaroon ng impeachment kay VP Sara. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala